yung isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino rin. No? So, it's not fair for one person to call on the president to resign. No? Specifically, if you cannot pinpoint the specific lapses. No? So, meron niyang proseso, meron tayong impeachment process. Andiyan yung lahat eh. So, that exercise can be resorted to by our former speaker. But with due courtesy to former Speaker Bebot Alvarez, who is also a good friend, siguro hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. Pero I believe what is best at this point of time is not calling for resignations of our officials, but asking ourselves, saan ba tayo pwedeng makatulong? Sa dami ng problema ngayon, bakit ba tila hindi natin sinasabi yung totoo sa sambayan ng tao, sa sambayan ng Pilipino, ng economic tiyatsa ay solusyon sa ating kahirapan at mga problema ngayon? Bakit hindi ba nating i-address yung mga ibang problema na kaya nating solusyonan as a country? Now, the issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. At yung issue ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito issue ng Pilipinas at China. No? This is an issue of many other countries. Yung territorial disputes, yung boundary disputes, marami ang nangyayaring ganyan. No? Ang alam ko dati may dispute yung Bohol at Cebu. In other words, hindi naman yan overnight masusolusyonan ng isang presidente. What is important is that we are seeing concrete steps that the leadership of our country will not yield even an inch of our territory. Yung passion, determination, and commitment na yan, that is what is important. But, calling for a president to resign simply because there is a dispute on territorial boundaries, that was never really solved by other presidents. Of course, except yung nanalo nga tayo sa Hague, no? Pero yun nga, again, the implementation became a problem. So yung mga ganitong bagay, tingnan natin, ano ba ang dapat na solusyon? Maybe it will be a good contribution of the former speaker to put forward solutions